Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatalukbunan ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Walang natatago na di malalantad at walang lihim na di malalaman o mabubunyag. Kaya pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisan pati ng inaakala niyang nasa kanya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Narinig natin ang talinhaga ng ilaw na siyang ginamit ni Jesus bilang panimula ng kanyang pangangaral sa mga tao. Ang talinhaga ng ilaw. Sadya naman talaga, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga o ilalagay sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Ganyan ang isang ilaw. Dahil ang tanging gamit nito ay para magbigay ng liwanag. Hindi itinatago. Para walang madapa. Para walang maligaw. Para walang mapahamak. Matalinhaga po yung mensahe na ito para sa ating buhay. Na ang sinasabi sa atin ay may mga bagay na hindi dapat itinatago o inililihim para hindi magdulot ng pagkadapa, pagkaligaw at pagkapahamak. May mga bagay na hindi dapat itinatago. Sa panahon ngayon, samot-sari ang mga bagay na inililihim, kaya napapahamak ang tao. Huwag na tayong lumayo pa. Yung sinasabing confidential fund, narinig nyo na po ba yon? Diba? Inilihilihim ang pondo. Ngayon na nailantad, pahirapan sa pagpapaliwanag. Kaya malalaman mo no? Lihim, alam mong mayroong hindi maganda. Alam mong mayroong hindi tama. Confidential. Ganon din, yung iba't iba pang anomalya. Corruption, illegal na kalakaran, suhulan, bisyo, at kung ano-ano pang masasamang bagay. Pansinin natin, itong mga bagay na ito ang inililihim sa panahon ngayon. Sa halip na dapat, kapag nalaman ito, inilalantad para magkaroon ng kaayusan at katapusan. Pero pinipilit nating itago. Pinipilit nating itago. Nakakalungkot, hindi ko alam kung totoo. Di ba yung balita na merong yung pera
kinain. Ang pera, hindi naman dapat ganon. Pero dahil alam mong may masama, kailangan itago. Look at how people did to these things. Siguro, no, kung hindi lang yun itinago, siguro mas maliliwanagan. Maliliwanagan tayo. Pero alam mo kasi na mayroong kasamaan. At ganyan ang nangyayari sa ngayon. Inililihim kung ano ang hindi maganda. Hindi bale, naniniwala naman po ako sa sinasabi ni Jesus. Ang sabi niya, walang natatago na di malalantad at walang lihim na di malalaman at hindi mabubunyag. Kaya pilit mang itago ang mga masasamang iyan, malalantad at malalantad din iyan. Ang masakit, kapag nalantad, mas lalong napapahamak ang mga nagtago. Kung masama at illegal naman ang itinatago sa panahon ngayon, kabaliktaran naman ang ginagawa ng ibang tao. Ang nilalantad at ang ipinangangalandakan ay ang mabubuting gawa. Sa isang banda, maganda naman ito. Yung nakikita natin ang magaganda at mabubuting ginagawa. Pero sa isang banda, nagagamit na din kahit ang sinasabing mabubuting gawa sa pansariling interes. Panahon ng eleksyon, barangay election, nung pandemic, nakikita ba natin sila? Ngayong eleksyon, kaliwat kanan ang ipinapakitang magaganda. Ang mabubuting gawa, kung tunay na mabuti, dapat yan ang itinatago. Yan ang ginagawa ng lihim. Kaya nababahiran ay dahil ipinangangalandakan. Pero kung ginagawa ng palihim ang kabutihan, ramdam mo ang sinseridad at katotohanan. Mga kapatid, para magkaroon ng kaayusan, dapat ilantad ang kasamaan at ang dapat itago ay ang ginagawang kabutihan. Dahil naniniwala ako, walang natatago na di malalantad at walang lihim na hindi malalaman at mabubunyag. Masama man yan o mabuti. Amen.